Masayang-masaya si Annalyn at sa buong buhay niya natulog sa bahay nila si tatay niya RJ at magkasama pa sa almusal bilang isang buong pamilya. Kahit alam ni Annalyn na iyon ay nagkataon lamang nang nasiraan ng sasakyan ang tatay niya at pinilit niyang doon sa bahay nila tumuloy habang inaantay ang pagkaayos ng sasakyan hanggang sa hindi namalayan ng tatay niya RJ na nakatulog na pala ito sa sofa. Pero ito'y napakalaking tuwa at saya ang naidulot sa kay Annalyn Santos. Doon nasabi ni Chang Susan kay Lynette na kung bakit pinagtagpo pa sila ni RJ at hindi naman pala tinadhana. Sagot naman ni Lynette sa tiyahin na may plano ang Panginoon kung bakit nangyari iyon kaya dapat magtiwala lang sila sa Diyos sa plano nito. Habang si Moira naman, pati sa panaginip, ahas pa rin ang napanaginipan at iyon ay si Lynette na inaahas ang kanyang asawa na si RJ. Lalo na't nakita ni Moira na nag-viral na video ni Annalyn na nagpanggap na si Caitlyn na anak ni Chang Melba na matagal niya nang hinahanap. Para hindi na gumamit ng dahas ang mga kapulisan at mahuli si Aling Melba. Nasa video ay makita ni Moira na magkasama si Lynette at RJ at halos magkatabi pa. Sa galit ni Moira ay si Zoe ang sinisisi at dapat ang tingin ni Zoe kina Annalyn ay isang kaaway. Nagmamadali si Moira na hinanap si RJ at natagpuan ito sa Eastridge Medical Hospital at nakita na may binibigay na isang kahon kay Lynette. Dito na nagpakitang gilas si Moira bilang isang iskandalosang asawa at si Lynette ang isang ahas na inaagaw ang kanyang asawa. Pero dumating si Doc Menetes at pinapaalis si Moira at pinapatigil na sa pananakit sa girlfriend nitong si Lynette. Habang si Annalyn ay sinamahan ni Doc Lyndon sa presinto kung saan nakakulong si Aling Melba na inaantay na lamang ang pamilya nito para madala na rin sa mental hospital. Dumating naman si Zoe na sa simula ay isang kaibigan ang tono ng pag-uusap nila hanggang sa nang iniwanan sila ni Doc Lyndon ay nagkainitan na ng usapan at napag-usapan tungkol sa pamilya nila na ang sinisisi ni Zoe ang nanay ni Annalyn na dahilan ng pagkasira ng pamilya nito at si Annalyn ang buhay na ebidensya ng panlulokong iyon. At hindi matanggap naman ni Annalyn ang kakitira ng utak ni Zoe at sinisisi ang mami nito ni Zoe na kulang sa pag-intindi na tinulungan na nga ay may balak pang magdemanda. Sa pagtatalo nila ay naglabas ng pera si Zoe bayad na kay Annalyn sa pagligtas sa mami niya Moira at lalo pang nagtalo ang dalawa at hindi na ulit pa pwedeng kahit maging kaibigan. Sa pagtatalo ng dalawa ay pinahinto na sila ni Doc Lyndon at sinundan nito si Zoe para kausapin. Nalaman ni Doc Lyndon na si Moira ang dahilan kung bakit back to Maldita itong si Zoe. Kaya payo ni Doc Lyndon kay Zoe ay may sariling pag-iisip itong si Zoe at malaki na itong si Zoe na dapat hindi na ito kinokontrol ng kanyang ina o sino man. Dito na kaya magtatapos ang bilang pagkaibigan o bilang magkapatid ang turingan nila Annalyn at Zoe. Abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Abot Kamay na Pangarap.